Good morning! Day 4 today. This is the view from my room here in Harbor Park, Incheon. Mukhang nasa port kami. Very peaceful dito. Kasi iba ang mundo dito sa Incheon dahil nga mas malapit siya sa airport. Although this hotel is 1 hour away from the airport. Kaya nag-change na yung colors ng trees, so magiging yellow na. Ayun yung bus namin sa baba. Ayan. That's our limousine bus. So, ang outfitan natin today ay pa-cute lang. Manipis na thermal to. Hindi siya ultra warm. Tapos, itong dress siya technically from GU. Ayan. And then, magja-jacket lang din ako from G. So, yeah, andyan si Mike. May iwan siya dito kasi ang call time namin ay 9:45 AM. Tapos, 9:20 na. Makeup lang ako quick and then, baba na ako. Check out na rin kami. We're gonna stay in another hotel later tonight. Papakita ko ulit sa inyo. Kasi, yun nga, Incheon kami. Pero pupunta kami ng Seoul tonight. Medyo mahaba-haba yung biyahe from Incheon to Seoul. By the way, I just wanna thank everyone who greeted me happy birthday yesterday. Maraming salamat. Hindi ko man kayo marireplyan lahat kasi sobrang dami nyo. Pero nababasa ko yun. Nabasa ko talaga lahat yun. I'm praying for all of you. Lahat ng sabi ko kay Lord, lahat ng bumati sa akin, please i-bless nyo pa ng doble-doble. Yun lang. Thank you. Isang kalyeng puno ng kasaysayan na sumasaklaw ng humigit kung Grabe Tagalog yung ano. at 40 taon. Nasa e-bike kami. Ay, ang galing. Tingnan mo, bakit ba tayo? Itong malapit sa hotel. As in, walking distance na to sa hotel, pero puro uphill, downhill siya. So, dapat kunin nyo tong e-bike na to. So, this was built in 1966. Ito doon nakatira yung mayor until 2001. Mayor ng Incheon. Pinangarap mo ba maging politika? No. JM? No. Guys, this is our hotel. Ito yung tinulugan ko kagabi. Harbor Park, dito sa Incheon. May 7-Eleven pala yan ah. Merong shortcut yung 7-Eleven papasok dun sa hotel. Tapos walking distance lang yung mga pinuntahan namin kanina. Medyo uphill lang siya. So, kailangan yung i-avail yung tour na to na nasa e-bike. Yan. Meron din palang church dito. Dinaanan namin kanina. I think it's Catholic kasi dun si Mama Mary. Kamsahamnida! Tawang-tawa Stella sa'yo. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Philippines Paramida. Let's cross green! Let's cross! Shibuya! Biglang nasasama. Ang ganda ng mga trees. Tingnan nyo guys. So, pakita ko sa inyo yung lobby. Hindi ko pala ito napakita kahapon. Kasi pagod na kami. Ayan o, ang laki-laki ng lobby. Tapos, ito yung daan sa 7-Eleven. Ayan. Tapos, ang laki ng lobby na yan. Okay, so nandito tayo ngayon sa Sangsang Platform. This used to be one of the largest warehouses here in Asia. Korean paper daw tong mga to. Oh, it's Korean paper nga. Ganda. So, since this used to be a warehouse, ngayon, hindi na siya warehouse. Pwede nang mag-concert dito, mag-events, kasi nga, sobrang laki na niya. Merong art area, may bakery, may mga cafes, and all. So, sobrang laki niya, ang daming pwedeng magawa. Ito, may event dito later. Kaya nakita nyo ang daming mga, upuan. May convenience store din dito sa loob. Ano siya? 5 floors, including rooftop. Wow, look at this. Look at this. It's so cozy. May mga nagbebenta din dito ng mga goodies. So, ito yung kaninang tinuturo sa tour. Yung largest mural na Guinness Book of Records. Yan o. Nakikita niyong may bata na may sombrero. Yan yun. Mas makikita mo pala yan dito. Yan, excited na kami sa aming first meal of the day. First bread of the day. Salt bread.
Guys, we are here in Simpo Market. It's one of the international markets here in Incheon. 100 plus years old na tong market na to. One of the famous chicken shops. Ano yan? Oh, Wang Mandu Steam Bun. Wow, sarap. Oh, pwedeng i-taste. Ano to? Champorado? Rice porridge. Patikim ako. Peanut. Crocs. Ang cute to. Crocs yung food. Donut. Oo, masarap. Ang problema, kanina pa kami kumakain. Kumain na kami kanina dun sa port, dun sa Sangsang platform. Tapos nandito kami sa market. So, free taste. Kain din. Hindi pa daw to yung lunch natin. May lunch pa tayo. Puro kain pala kami today. Mukbang pala. Korean tangerine. Yung kinain ko. Grabe tong si Stella. We're very spoiled. Pero ayaw niyang tawagin siyang Oma. Gusto niya Uni. Ito ba? May mga walis-walis. May walis tambo. Korean tangerine. Parang nanay ko to si ating. Ang masarap ah. Kiat-kiat. No? Parang kiat-kiat lang siya. Mukha na. JM gusto mo? Pwede tayo try. Oh, ito. Parang siyang orange na matabang. Orange na matabang. Mukhalit ka na mapalit. Hindi siya maasin. Pero Sarap. marami siyang juice. Ito gaya oh. Gusto ko to. Ang sarap. Ang sarap niya. Ganito yung mga... Okay na. Thank you. Our lunch for today. Kasi nga, ang dami na namin kinain today. My goodness. So, dito kami kumain, guys, sa Sinpo Wuri Mandu. Nakita nyo naman, tteokbokki, dumplings, yung mga kinain namin. Dito siya halos sa dulo ng Sinpo International Market. Nakakakain namin ng first half of the day. Antok na po ako. As in, gusto ko na matulog. Kanina pa siya hikap ng hikap. Oo. Tapos, feeling ko malapit lang yung pupuntahan namin. 10 minutes lang daw. Shucks. Next stop would be Marine Museum here in Incheon. So, how many minutes to the Marine Museum? It's not that far. Can we still sleep in the bus? Okay. Okay. Siesta time. Wow, grabe naman ang entrance ng Incheon Marine Museum. Official name niya, Incheon National Maritime Museum. Yan, ang ganda. So guys, this is the oldest boat in Korea, the Changyong Bibong Boat. So if interested kayo sa mga ganito, like Maritime Museum, linking Korea, Japan, China by sea, you can check this out. Sample of the boat from Korean Dynasty. A day in the life of a Goryeo-era sailors. So una, nagta-transport sila ng cargo. Kakain sila and then magli-leisure time at saka praying for safe voyages. Diyan sila nagluluto. Wow! A day in the life of Goryeo. Correct. Connection between the land and the heaven. Oh. Can you repeat that again, Stella? Korea is top 7. Top 7. Yeah, the port facility. Port facility in the world. And the number 2 as a transshipment port in the world. Wow. Galing naman nila. Kailan kaya tayo magkakaganto? Ay. Tapos ang dali pa pindutin, no? Totoo ba to? Hindi. Ano lang siya. Ay, hindi pala. Ay, interactive siya. Ang galing, oh. It looks real. Do not touch. Mamili kayo please. Tapos ano? Grabe. Korea expanding into the world with shipping logistics. Galing. And they made a museum out of this. Yung mga ports nila. The future of smart ports. So, iba't ibang klaseng ship to. May cruise, may pilot ship, may cargo ship. A shipping port preparing for tomorrow. It's the bones of the whales. Mink whale. Tama ba? Ano? Mink whale?
Ewan. Basta, original bones ng whale. Mammal daw talaga sila kasi may fingers and all. We're by the sea. You can see the whale. Oh! Ay, oo nga! Whale pala siya! Guys, mukhang whale yung building. Ayan o. So guys, kasalukuyang pumapasok kami sa ship. Ngayon, binabarge yung bus namin sa loob ng ship. Para kaming nasa Roro, ganon. Papunta kami sa isang island, no? Tama? Okay, we're parked. Maraming mga seagulls daw. Nakakatawa tayo. Nagpa-vlog na kayo, naka-ano na. Nakahigana. Comfy kasi ng ano namin, ng upuan namin. Sobrang comfy. May first class pa, ayun. This is the cafe we are in. Wow! Ang ganda! Grabe naman dito. Ang sarap naman dito sa Korea. Dito na lang ako magtatrabaho. Sa bakery. Oh, ang creamy. Kasi. Meron pa din. Guys, this is the second floor nung, ano man pangalan nitong bakery something restaurant. So, merong second floor, may fourth floor, at saka may fifth floor. Yung fifth floor yung kanina nyo nakita. Ito yung second floor. May view din ng dagat. Ang ganda oh. Chill ka lang dyan oh. Ah, sana may ganito. Tapos ang lamig-lamig. Ang ganda. Tingnan mo yung sikat. Oh. We have arrived here in Seoul sa Dongdaemun. First time ko actually magstay dito and first time ko pumunta dito sa area na to kasi last time dumaan yung Uber namin dito pero hindi kami nakababa kasi nga kasama namin yung parents ko. So yun technically yung hotel namin ngayon is Ramada by Windham, Dongdaemun. It's walking distance to the famous Dongdaemun Plaza which papakita ko later. Tapos it's also walking distance to the airport bus na station plus yung mga like Olive yung mamaya papakita ko sa inyo and a lot of restaurants. Yes, yes, yes! Nakarinig Stella! Kimchi Jjigae and Samgyup. Yes! Walking distance sa hotel. Sobrang daming mga restaurants dito. Kasi nga, di ba, Seoul nga to. Nasa Seoul ka na. Seoul of Korea. So, pag nakita mo tong buong street na to, yan, Olive-Young yan, tapos mga Starbucks, ang dami. Tapos, ayan na yung Dongdaemun Plaza. Yan, sa dulo. Kitang-kita mo na yan agad. Tapos, nandito yung mga money exchange, may mga malls, maliliit na stalls, and restaurants. So if you will choose to stay here in Dongdaemun, make sure ito yung piliin nyo, like yung Ramada, Novotel, Travel Lodge, yun yung mga malalapit. Magkakalapit sila sa isa't isa kasi malapit nga siya sa tourist spot. So we're now gonna have dinner finally kasi mag-aalas 8 na. Gutom na ako. Pero kasi kanina puro kami kain kaya talagang ginutom ko yung sarili ko para ma-enjoy ko yung dinner namin. Yan, exciting. Pasok na kami sa restaurant. Woo, exciting! Wala, everything is in Korean, so we don't understand. But there are pictures. At merong kumakain ng kimchi jjigae, so doon na ako. Excited na ako kumain. Ayan na, JM's cooking, grilling. Ang sarap naman. Oo, kung sino ang bunso siya magluluto. May apron pa kami. Thank you. She's the best. Nag-i-apron tayo as if tayo nagluto. Ayan ang Dongdaemun Plaza, guys. So, walking distance lang siya sa hotel. Tapos ito yung Olive Young, malapit lang din. So, kung gusto niyo ng mga skincare, makeup, and all,
this is the place to be. Dito din sa street na to, may mga massage. Itong mall, may Uniqlo, 7-Eleven, Olive Young din. Daming makikita. Pwede ka maglakad sa gabi. So, ayan na yung Dongdaemun Plaza. So, nagpupunta yung mga tao dito. Dito daw nag-concert yung BTS before. Tapos, maraming turista dito kasi maganda yung structure. Yun lang. Ayan, so picture-picture ka dyan sa ilalim na yan. Tapos, ikot-ikot ka lang dyan sa paligid. So, maraming events dito. Like ngayon, Design Week siya. From 15 to 26. Ganda ng structure, oh. Tingnan mo sa baba. Oh, ang ganda sa baba, oh. Ganda, oh. We are in Dongdaemun Plaza. Nak, sa mga tita, Jimmy Jessie. Isa pa yung medyo Oh, shake. meron pa. May isi-shake down. Kasi gusto ko yung mga parang minimal na. Oh, yung parang yung Ganto ate. parang blurry. Oh, i-shake, Yung my day ko last. Ang dami natin natututunan sa Likod blurred. Kaya ko na to, te. Try ko nga. Likod blurred. Yung likod. Pagka umiilaw na, tsaka may... Ate, patingin nga niya. Ay, nandun ako sa likod. Yan. Pati ikaw na blurred. Ang galing! Ang galing, blurred ako. Ang saya-saya namin! Ayan. Shake para may blur effect. Ito na kami sa likod ng Dongdaemun Plaza. Di ba kayo na nasa harap kami, nagpipicturan kami doon. Ito yung makikita mo dyan, pababa. Parang ang daming mga kung ano-ano dito. Pwede ka mag-busking din dyan. May nakalagay busking area. So kung gusto mo kumanta-kanta, sumayaw-sayaw, pakitang gilas, pwede dyan. Kung gusto mo lang chumil dito sa Dongdaemun area, tapos ang lamig ng panahon, my gosh, ang sarap dito. Sana may ganito tayo. Puro na lang ako sana. Paano ba naman kasi wala pang nakukulong? Ayun, dun kami galing. Ayun yung statue. Ayan sa taas. So here we are on our 4th hotel on this trip. Welcome to Ramada by Windham. But here in Seoul, Dongdaemun. I think this is my most favorite hotel sa lahat ng tiniran namin. And finally, we're gonna stay here for 2 nights. Hindi na kami lilipat bukas. Thank you, Lord. So gusto ko lang pakita sa inyo quickly anong itsura ng room. So, ayan, pagpasok mo, sa kanan mo, andito na ang CR. Ang laki ng CR, guys. Super laki dyan. Yan yung sink. Meron bang toiletries? May soap lang dito. Ayan, meron silang comb, ladies set, shower cup, sanitary pad. And then, ito yung shower na merong hot and cold. Cooling body wash, Shika care conditioner, and shampoo. Tapos may bidet, guys. Finally, may bidet. At napakabango nung hotel room na to. Ayan na yung sa kaliwa mo, may ref, may libreng 2 boteng tubig, hair dryer nandito, kettle, may moisturizing body lotion. Ito pala yung cabinet na may safe. And then, merong bathrobe. Yay! Finally, meron laundry bag. Walang laundry bag sa 4 na hotel na pinuntahan namin. Tapos, ito na yung working desk. Maganda yung chair. Malaki. Malaki rin yung desk. Maluwag. Yan na yung gamit ko. May alarm clock. Tapos, TV of course. LG. May saksakan doon. Lagay ng luggage here. Tapos, ito yung bintana. Ito na rin yung bed. Sobrang luwag. Ayan yung luggage ko. Wala kang problema dito. It's conveniently located few steps away from Dongdaemun Design Plaza. Doon kami galing kanina, naglakad kami after namin kumain. Tapos katabi lang niya halos yung street na maraming restaurants. Tapos may convenience store sa tabi rin. Basta marami ka makikita dito. Dito sa Dongdaemun, maraming malls. Parang 3 yung Olive Young na nakita ko. May Uniqlo din. Basta maglakad ka lang sa street na to, makikita mo na yun. So, it's really a good location. Marami ring hotels na nakapalibot dito. Katapat nito, Travel Lodge. So, isa rin budget hotel yun. Tapos, sa few steps away, Novotel din naman. Dito sa Dongdaemun is a good location for tourists. First time nyo dito sa Seoul, pwede nyo pagstayan. Tong Ramada dito sa Dongdaemun. So, tomorrow we'll be exploring Seoul. Exciting kasi hindi ko pa napupuntahan yung mga pupuntahan namin bukas. Ako'y mag-bless na ng room. Dala-dala ko ang aking travel altar, of course. Ilalagay natin yan dyan para protected ang gabi natin. So, dadasalan muna natin at i-bless natin kasi hindi natin alam kung anong nangyari dito sa room na to before me. So, for me to be able to sleep really well, hindi ako magising, hindi ako mabangungot, or walang mangyari sa akin, dadasalan muna natin tong room. So, yun lang. Good night, everybody. See you in my day 5 tomorrow. Bye!
Good morning! Today is our day 5 here in Seoul, South Korea. Annyeonghaseyo, 여러분. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi niya. Parang gusto ko na tuloy matuto. Ang dami ko ng assignment after nito. Dami na assignment. Chona Chim. Ano yun? Good morning. Good morning, Chona Chim. This is Claudia. Galing-galing niya. Pinapanood ko na naman siya kaninang umaga. Pagising ko pa lang siya na yun nakita ko sa TikTok. Oh, thank you. Dustin, meron na siyang deliverable, number 1. Nandito kami ngayon sa National Museum of Korea. Tama ba? Yes. National Museum of Korea. Sarap ng tulog namin kagabi kahit na walang aircon yung room. Hindi ko pala nasabi, walang aircon yung room kasi malamig daw yung panahon. So parang Baguio, di ba? Kaya manipis lang yung suot ko, tapos nagganto na lang ako in case. Pero kasi ginawin ako, kaya kailangan kong mag-prepare for anything. Ito itsura niya. Wait lang Yan, ganyan ang itsura niya. I have talked with them. And this hotel these days is all of a sudden it became. So guys, this building was built in 2005 and inside there are 400,000 artifacts that you can see. Hindi ko kayang i-film yan lahat and I don't wanna spoil it to you. So papakita ko lang mga bits and pieces of it here para merong element of surprise pag kayo naman ang nagpunta dito. Sabi ni Stella, maraming bisita daw. Bisita, tama ba? Maraming visitors daw tong museum na to. Lalo na nung nagsimula yung K-pop Demon Hunters. Nung August daw, they had 4 million visitors here in National Museum of Korea. Ang daming estudyante. Daming youth. Kasi marami nga makikita dito. Merong din mga souvenir shops daw inside. Ang goal pala nila is to be the world's best museum. Okay, you ready? Yes. Calm down yourself first. Calm down. Kailangan daw calm down. Naku, kailan ba ako ng calm down? Ito daw yung pinaka-interesting artifacts. Time to lose yourself deep in wandering thought. Dito na pupunta yung taxis nila. Oo. Galing, no? Sarap. Sana all, no? Lahat ng taxis dito sa mga museum na pupunta. So, guys, ito yung 1,000-year-old pagoda from the Goryeo Dynasty. It's original artifact. Ay, nako. Kung may ganito sa Pilipinas, edi mas mayaman pa tayo. Dami-dami natin. We're rich in history, but our taxes are not used properly. We're here in the Celadon area. So, it's parang porcelain siya. Yan, they started making Celadon. Ito yung mga itsura ng mga yan. This is Goryeo Dynasty. It's the 12th century. 12th century from Goryeo Dynasty. Nagpapanggap lang ako, interesado ako. Charot. Celadons daw are the flowers of the Goryeo people. So makikita niyo lang talaga yung mga ganyan. So this is actually moon jar. Moon jar is a white porcelain from the Joseon Dynasty. Ito daw ay may height of more than 40 centimeters. These jars are often referred to as moon jars for their resemblance to a full moon. Moon jars are one of the most iconic vessels representing the artistic achievement of Joseon with white porcelain. Welcome to Seongsu! Ito pala ay Tear. Never ko pa to na try, but this is a Korean makeup brand. Katabi niya ay Dior. May cafe daw yan sa loob. And then ito yung tambourines. So ito yung favorite place ni Claudia. Branding. Favorite place ni Ate Main to. Wow, magiging favorite place ko na daw to. Ano naman tong Daisik? Daisik. Ano ba to? Makeup? Makeup din. Korean makeup din. Ate, laging merong dito. Laging may promo dyan. Oh! Laging may 1+1. Gopchang. Gokchang Gukbap. Ayun, sinabi na ni Jay. Okay na yun, okay na yun. Yan ang meal namin for today. Pero beef daw ito. Beef intestine. Korean cow intestine. Ayan, Korean cow intestine. Okay. Lasa siyang gyudon. Pero intestine siya. Luto niya would take 20 minutes. Parang bubblegumish yung consistency. Parang siyang isaw eh.
Tingnan nyo, ang dami nakapila sa New Balance. Ayan o, hanggang labas. Puro shops dito sa Seongsu. Diyan yung picture ko. Ah, dyan yun? Ah. So, Seongsu is a shopping district. Yeah. Tama ba? Yes. Ay, punta tayo dun sa strawberry na sinasabi ko. Ah, sige. Bilan ko kayo. Ate, gusto niyo pumasok dito. Ang ganda dyan. Pero ano siya? Ano siya? More on the expensive side. Adereror. Other error. Other error. Other error. Diretso. Other error. Other error pala. Other error. Pero maganda yung shop nila. Millennial. Oh, cute. Hindi ko rin alam yan eh. Tapos kasi, hindi naman tayo lifestyle content creators. So, wala tayong alam sa fashion. Wala tayong alam sa brand. Ano yun? Oo. Si Claudia ang bahala sa atin dito. Yes. Okay, tong Kinfolk daw ay Gusto mo tumingin? sobrang bango din daw. Kaya marami ring tao dyan. As in, ang cute ng mga stores. Mochi dessert. Lilibre daw kami ni Claudia. Ito tayo guys, mag-feeling tayo celebrity kasi may puti na nag-hi sa akin kanina dahil may mga camera mo. O, diba? Relax. Yeah, she's really famous in the Philippines. Yung mga tao talaga, mga ganun-ganun, tumitingin talaga, no? Nakapila kami dito sa famous salt bread here in Seongsu. Ayan, nakapila kami. Actually, ang dami pumipila dito ng mga tao. Hindi naman natin maintindihan kung ano to eh, pero sabi masarap pumipila sila. Oo, masarap yan ate, sobra. Oo, bagong gawa siya lagi. Mainit, pero ang lambot niya. Mainit. Hindi daw eh. Mainit? Hindi. Ito hindi na. Ano ba yan si JM? Agad-agad. Mainit daw. Baka iba yan ate. Hindi yan. Okay lang ba? Bilisan lang. Ang init lang pero ang sarap niya kasi ang lambot niya, battery pa. So, meron din ditong Seongsu Market. 40 to 70 off. May leather jacket, oh. Sa loob, oh. Oh, mga sweater. So, nandito kami ngayon sa Deirdre Sena. And guess what? First purchase in Seongsu. Yay! So, ang binili namin ay Room spray, linen spray, and shower spray, body spray, lahat. Useful siya guys. So, may 10% discount pa tapos parang 39,000 won lang. So, that's like 1,600 pesos. Yung 10% kasi sa akin mapupunta. Ay, sa kanya mapupunta kasi siya yung nambudol sa amin lahat. May commission kasi ako. Tapos, meron pang binigay si ate na freebies. Yes. So, binigay pa siyang freebies. She's a celebrity in the Philippines. Yeah. No, I'm not. Yes. Very famous. Him also. Very famous. Walang yato si Claudia. Yes, people outside, is, they yeah. ask for pictures. Really? Can I take a picture? Yes. Yay! Thank you so much. Wow, meron ba talagang packaging, oh? Amazing. Thank you guys. Thank you. Akin pala siya. Kamsahamnida! Kamsahamnida! Chop-chop! 2 minutes na lang. Tatawagin na kami. Ano pang budol mo, Claudia? Sige pa! So, ayan, Deirdre Sena, dito sa Seongsu. Welcome to Seoul Botanic Garden. Ooh. Ang ganda naman. Look at the trees. Changing colors. Tingnan nyo naman yung mga puno. Ang ganda. Kanina mainit eh. Yung naghubad kami kanina after lunch. Ngayon malamig na. Kakagising ko lang. Nakatulog ako sa bus. Yan pala yung Courtyard by Marriott. Ayan. Guys, alam nyo ba, naghanda pa talaga sila ng picnic for us here in the Botanical Garden. Tingnan nyo. Look! Cute ni Claudia dyan, oh. Ano ka pa? It's so cute! Nandyan pa si Gino! Thank you, Unni! Oma! Nag-ano ko. Unni! Thank you
Mother Stella. Manong ulam? Anong ulam? Anong ulam? So, diba, napaka-cultural ng experience na picnic tour. So, nakakatuwa kasi ang theme nitong picnic tour na to ay K-pop Demon Hunters. Kaya makikita mo talaga yung andito sila, Saja Boys nandito din. Ano ba yan? Sundae. Blood sausage. Blood sausage. Ay, yung mga maliliit na yan, vermicelli siya. Para siyang, alam mo yung lapas batchoy na. Ganun yung lasa. Talaga? Kasi ginger siya pinakuluan ng ano eh. Paano pag di ko? Sige nga, try na natin. Try mo natin. Makikita nyo pa yung background sa likod. Diba? Ang ganda ng puno. Tikman natin to Sunday. Mag-layover ka lang. Tapos park lang. Tapos yung tipa niya is K-pop. Parang feeling ko taba yung kinakain ko. Okay lang. Hindi ko masyadong. Pero parang taba. So this is a banana milk. First time ko siyang titikman. Sundae. Pasok pa kasi ako ate kaya. Masarap. Yeah. Ang dami na. Thank you. So pag i-avail nyo daw tong picnic tour na to, kasama na yung setup na yan. Pero kapag kayong stop over lang, parang pwede lang kayo pumunta dito sa Botanical Garden. Wait lang, ang ganda ng mga puno. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Ako din. Grabe, dinrowing lang yan ng tatlong lalaki kanina habang sumasayaw sila. Tapos biglang umilaw, tapos biglang meron ng kulay. Galing. Cute niya. Painters pala, painter. So ito yung pinanood namin. Painters. Ito sila, painters. It's a must-see show daw in Seoul. May meet and greet after the show. Saya niya oh. Ang cute nila, guys. So cute. Can you guys say hi to my vlog? Hello. Hello, first guys. 1, 2, 3, go, Waze! So this is a big dumpling and then side dishes. And we're having galbi. Ito. It's a soup na merong enoki mushroom tapos Mauritian noodles. Yung glass noodles. Oh, okay. Galbi tang with rice. And dumpling. So dito sila, Rumi at Gino sa K-pop Demon Hunters naglalandi anong gabing yon. You know where Rumi and Gino went at night. Met at night the rooftop. There's Nang. I'm here, Charlie. Tama talagang dating ano to. Pang getting to know. Yeah. Why does it feel like right every time I let you in? Good morning! Today is our day 5 here in South Korea. It's already Saturday and I'm so happy kasi hindi masyadong malamig today. Pero 13 degrees naman siya. Pero naka-heat tech pa din ako pero hindi na siya yung super warm. Sakto lang. We're checking out in our 4th hotel here kasi we're gonna explore Seoul. Tapos may free time kami this afternoon. Hi Stella! Good morning! So dito lang kami ni JM sa labas kasi mas malamig dito kaysa sa kwarto namin.
JM Imnida, Main Imnida. So, ang ganda ng hotel na to kasi katapat mismo siya ng airport bus stop. Kaya dun sa hotel mismo sa lobby, makikita mo dyan yung schedule ng airport bus. So, hindi ka talaga maliligaw or whatever. Diretso na to mismo sa airport. Dongdaemun yung area na to. Kasi kita nyo naman, di ba, no isang araw naglakad kami dun sa plaza. Pwede ka mag-jogging dun and all. Tapos maraming convenience store dito, maraming restaurants, maraming malls. Tabi-tabi din halos lahat ng mga hotels dito. Depende na lang din sa budget mo. So tandaan nyo lagi na price varies per season and per night. Hindi talaga siya fixed. Kung nakuha namin siya ng mura, it doesn't mean na makukuha nyo rin siya ng mura. So yun. I'll take you along with me later kung saan man kami pupunta. Pero for sure, dito kami sa Seoul. Last night na namin kasi tonight eh. Tapos yung iba papunta na ng airport. Ako papunta rin ako ng airport kasi magsistay ako sa another hotel near the airport kasi bukas ang flight ko 7:45 a.m. See you later. This is the Bukchon Traditional Culture Center. Nandito na tayo sa Bukchon. Malapit na tayo sa Bukchon Hanok Village. Pero dito muna tayo sa Cultural Center. May exhibition hall pala. So, sa Joseon Dynasty daw, hindi magkasama yung mag-asawa. So, kaiba yung bahay niya. So, parang ganyan yung itsura. May parade. Di ko alam kung ano yung parade, pero naka-handbook sila. Ginagawa daw nila to as a way of Thanksgiving sa hard work nila. So it only happens, I think, ay, tumatawid na pala sila! Ate, 4-3! Oh my God! Naglalakad kami papunta sa totoong Hanok Village, yung Bukchon Hanok Village. Napuntahan na namin to last year, summer. Hindi kasi pwede mag-ingay doon kasi residential area talaga siya. Pero maingay sila doon. Pero okay lang kasi mayroong silang sineselebrate. Solwasu na Korean brand na skincare. Meron silang parang shop dito. This is their flagship. This is the Solwasu Cafe. Masarap daw yung matcha. So, alam niyo namang nag-crave tayo sa matcha nung pag-uwi natin from Japan. Sana masarap din yung matcha. Ayan, ang second floor. This is their cafe. Daming space. Ito na, dumating na ang aming matcha. Let's first taste together. Oh my God! Butik na mahulog. We love matcha, no, main? Yes. Lalo na nung nag-matcha tayo sa Toyosu Manyo. Oh my God! I like it. Warm water. Ang sarap. Sarap. Cheers. Galit sa akin. Hindi daw ako sa tubig. Ay, oo. Mahuhulog yung... Gusto ko yung cake. Ito pala yung cake. Sister, bilisan mo naman, mahuhulog daw cake. Ay, inaantay mo ba ako? Oo. Ang dami mo seremonyas, ganun-ganun. Cheers! Cheers. Kaya sa'yo lahat yan? Ang sarap. Underwhelming lang siya for me kasi meron tayong matcha. So, I like it. Pasado. Ayaw ito masaya. Guys, this is Bukchon Hanok Village. Ayun yung itsura niya. Try natin hindi sila tignan. Ayan. Paakyat pa yan, pero bahala kayo kung gusto nyo nang akyatin kasi sobrang taas niya. Dito na tayo sa baba. Look at the puno. Oh my God, ang ganda. Nandito na tayo sa Hongdae, guys. One of the busiest areas here in Seoul.
favorite place ni JM at ni Claudia. Bakit kaya? Apple Store. Mukhang maraming bibili ng iPhone. Dito pala sa Hongdae, shoppingan, university area. Kaya maraming mga youth. Kaya maraming youth dito. Yan, dito lahat ng mga fashion chorba-chorba. Kaya ang daming tao. Hanap kami ng photo booth kasi nasesepangs na kami kay Stella. Magpa-photo booth kami for remembrance. Sarap tumira sa Korea. Pasok kami sa alley. Parang memorize ni Claudia tong lugar na to, no? Lokal. Lokal. Here we go. Photo booth. Ayan. Kasya tayo dyan. Sabi ko sa'yo, ate, may mga plancha. Tingnan mo. What? Oo nga. Pwede ka mag-plancha ng buhok. Gusto mo mag-ayos ng hair. Kaloka. Kakabata pala mag-photo booth, ano? Meron silang mga headbands here that you can use, mga props that you can use. Basta ito yung palatandaan nyo. Katapat lang siya ng H&M, tsaka yung mga nagbabasking dito. Tsaka to yan, katapat lang niya yan. Ito yung pangalan ng photo booth, photo signature. Oh, ito na, picture namin. This is us saying goodbye to the amazing limousine bus na na-try namin. Kamsahamnida! See you soon! Thank you! Oh, ang ganda-ganda ng bus na yan. Grabe. As in. I know! It's so comfortable. But we will miss you more! But we will miss you more! Oh! Thank you, Stella, for everything. Thank you for making it memorable. Thank you for your Stella. Ah, nakakaiyak na siya. Love you, Stella. Naiyak na rin ako. Naiyak na siya kahapon. Naiyak na kaming lahat. Naiyak na naman. Naiyak na naman. Ate, iyakin ka talaga. Oo, iyakin ko talaga. Sobrang empat mo. Nandito kami sa room ni Claudia sa Mercure Hotel. Ayan siya. Ang laki. King size bed. Technically, nakikilagay lang kami ng gamit. Hindi kami dito matutulog. Pero gusto ko lang pakita sa inyo yung view from 18th floor. Tada! That's the view of Hongdae. Surprise! I'm gonna get a haircut. I've been wanting to do this since the day I arrived here in Korea. Because I heard a lot of good reviews about Korean hairstyles, so I wanna check it out. Tapos sobrang galing kasi they really explain everything to you. Like they assess your hair, they assess how you take care of your hair, how you get treatments, and then nahuli nila na everyday nagpa-plancha ako ng buhok kasi nakita nila na sobrang straight daw ng hair ko. I told them that my hair is really wavy, and I'm happy that they really explained it very well. So bago ko umupo dito, na-explain na rin nila magkano yung babayaran ko, ano yung kailangan treatment ko. Tapos tinanong ko kung gaano katagal yung treatment or yung haircut. Sabi nila it would take like more than an hour. So I think that's good enough kasi I will be going to my next hotel tonight. Shampoo time. The water for you? Yeah, it's fine. Grabe naman sila dito. Ang bilis nila kumilos. Ang sarap naman. Ang sarap. It's so relaxing. Oh. Sarap niya mag-shampoo, guys. Tapos yung upuan, recliner, ang galing. Automatic siya. Tapos meron pang paunan dito. Tingnan niyo yung unan. So, ito na yung protein treatment na sinabi nila sa akin. Grabe sila, as in, parang passionate yung hands nila. Walang tapon, walang sinasayang. Naglagay na sila ng treatment sa buhok ko, and then nilagay na ng plastic, and then 20 minutes tong heater na to para mag-take effect siya. Okay, so paiba-iba tayo ng upuan kasi yung mga equipments nila naka-station.
ginawa siyang technique dito eh. Parang gumanon siya. But I like it so much. Finally. So this is the location of the CCA Hair Salon. Ayan, second floor siya. Ito yung palatandaan nyo. Moko Moko. I'm actually happy with how it turned out. Kasi feeling ko parang ang ganda ko lalo. Umikli man yung buhok ko at alam kong malaki yung mukha ko. Pero masaya ako sa gupit. Alam mo, nakakatawa kasi nung pumunta ako dyan, yung hati ng buhok ko nasa gilid. So yung cut ng hair sa akin, eh based dun sa dito sa side. Tapos sabi ko dun sa hairstylist, sabi ko, can you make it in the center? Nung nung pinaplansya na niya, sinastyle na niya yung buhok ko. Tapos, nung tapos na yung styling, na-bother siya. Tinawag niya yung boss niya na nag-i-English, yung nag-explain sa akin kanina na na-bother siya kasi baka hindi daw pantay. Kasi nga, yung gupit niya was from the side. Tapos bigla ko daw sinabi na center. Tapos sabi ko, it's fine, I don't see anything na hindi equal and all. Tapos nakakatawa kasi parang bothered na bothered siya. Tapos ako, parang ako saya naman ako sa buhok ko. Ang galing! I'm so happy of how it turned out. When I come back here, magpapagupit ulit ako dito. I just wanna say thank you to Hazel King for recommending this salon to me through JM. Kasi hindi pa naman kami close ni Hazel. So, tinanong ko lang kay JM, baka pwede niyang tanungin si Hazel kung saang salon ang marirecommend niya dito sa Hongdae. Kasi gustong-gusto ko talaga magpagupit. So, ayan! Ang saya! Ganda-ganda nung pagka-gupit niya, ang ganda-ganda nung pagka-style niya. Feeling ko mas lalo ako naging fresh. Feeling ko lang naman, pero yeah, I'm just so happy. Ngayon, papunta na ako kay JM. Naglalakad na ako dito sa Hongdae, kung saan kami dumaan kanina kasi kakain kami ng dinner at magsasamgyup kami. Again, buti lang open air siya kasi hindi ko pwede paliguan yung hair ko for 2 days. So, bahala na. Sana hindi mangamoy yung buhok ko, diba? Pag alis ko bukas. Ayan, habang maganda yung lighting, i-appreciate natin tong buhok ko. Gandang-ganda sa sarili. Saya! Thank you! Thank you, CCA Hair Salon. Nag-follow na ako sa Instagram nila. You can find them on Instagram. Tapos, in-Naver Maps nyo lang yung salon nila. So, dito kami magde-dinner kung saan ginanap yung... Shinoot pala, ginanap. Yung weightlifting fairy. Kimbokju. Yan, dito sa Samgyup. Open air siya, buti na lang. Kasi ayokong mamaho yung buhok ko. May fan si JM dito. Gusto ko lang sabihin na napakasarap. Nakakain na silang dalawa dito, ako hindi. First time ko. Sobrang lasa. Panalo guys. Pumunta kayo dito pag nasa Hongdae kayo. Favorite. Sarap na nagasa. Kasi kalasa nito yung sinasabi kong kaya barbecue sa Makati. Sa Makati. Dalhin mo kami doon. Burn and Mimi. Dalhin mo kami doon. Burn and Burn and Mimi. Burn and Mimi. May-ari ng Korean talaga. Oh. Kaya kain muna kami kasi hindi ko na kaya. Hindi kaya ng ityo ko eh. Ayun yung scene sa weightlifting fairy. Dito kumain si Kimbokju. Grabe, Hongdae is really alive at night. Ang saya-saya naman dito. Wow. Ang dami niyang audience yung kumakanta. Wait papakita natin. Ang dami nagbabasking dito. Pero ang dami niya. Ang sarap ng dinner namin. Yun lang ang masasabi ko. Napakasarap. Ang saya ko kasi napaka-enabler ni JM tsaka ni Claudia. Sarap ng dinner. Sarap ng dinner! Tapos ang sarap dito sa Hongdae. As in! Ang sarap ng vibe. Grabe! Ang youthful! Hindi pala tayo nag-Dak Galbi, no? Next time, Dak Galbi na. It's so different from Myeongdong. Hindi ko alam kung napuntahan ni Mike to nung nandito sa Churro sa atin. Okay, Churro 101. Super lamig. Kaya siguro ang dami ring tao kasi ang sarap ng weather. Lahat nasa labas. Haba ng pila. Yung cute naman naka-costume. Makita nyo dito kami nakaupo. Sa lapag. Sa lapag. Ayan o. Natabi namin yung basura. We are one with everybody na nakaupo sa sahig. This is how you spend your Hongdae. And last night here in Hongdae. Food trip and kwentuhan na ang lamig-lamig. Ilang degrees ba ngayon? 13. 13 degrees. Pero mahang. 12 na. 12.
12 na daw. Lalamig pa yan mamaya. Gigising ako ng 12 p.m. bukas. Ako din, pahinga. Walang 9:30 chop-chop. Saka magsisimba ako. Ako, abangan nyo kung nasan ako bukas. Hindi ko pa sinasabi. Yan na. Grabe, walang pahinga. Tuloy-tuloy siya, oh. So guys, mag-isa na lang ako. Naghiwalay na kami ni JM. I'm waiting for my Uber, going to my next hotel na malapit sa airport na. Kasi ang flight ko tomorrow ay 7:45 a.m. So I have to be in the airport by 4 a.m. Guys, we have arrived here in Incheon Airport Hotel. Nakakatawa kasi yung Uber driver ko kanina, hindi lang ako makapagkwento sa Uber kasi takang-taka siya. Parang first time niya yata makapunta dito sa, or ngayon lang niya siguro narinig tong hotel na to. Parang hindi siya makapaniwala kung Incheon Airport Hotel ba o sa loob ba ng Incheon Airport. Nakailang tawag siya habang nagda-drive siya papunta dito. So from Hongdae to here, it's about 40 minutes na Uber drive going here. Hanggang sa pinadictate niya sa akin yung address nitong mismong hotel na to. Tapos, tama naman. Naka-maps din kasi ako habang naka-maps din siya. Tama naman yung parehong maps namin. So sabi ko, the maps is okay, just follow the maps. Gumagano na lang ako kanina. Tapos nakakatawa kasi sa sobrang anxious ko rin na hindi ko alam kung natatakot ba siya, kung sa tamang lugar ba niya ako dadalhin. Pero alam mo na natuwa ako, medyo nakampante ako kasi bigla ko nakita na meron siyang rosary sa loob ng Uber niya. Si Sir, medyo matanda na siya, white hair na siya and all. Pero tinulungan pa rin niya ako magbuhat ng gamit ko and all kasi siguro alam niya mag-isa lang ako. Tapos dalawa yung luggage ko. Tapos may rosary dun sa Uber niya. So parang nakampante na ako. Okay, we share the same faith. Tapos magalang siya. So parang ako, ay, thank you Lord. So hanggang sa nakarating na kami dito in Incheon Airport Hotel. So I booked this on Klook. So you can also book this kapag ka, for example, you have an early morning flight or gusto mo ma-chill na lang yung araw mo, magstay ka na lang sa Incheon, malapit sa airport. This is like 5 to 10 minutes away via Uber din going to Incheon International Airport. Ang flight ko tomorrow ay 7:45. I need to be there by 4. So kailangan malapit na ako para makatulog pa ako ng mas mahaba, diba? So papakita ko lang sa inyo quick room tour kasi na-shock din ako. I am on the second floor, room 206, and super duper shock ako sa laki ng hotel ko. So tingnan nyo dito guys. Upon entering, ito yung makikita nyo. Tapos may anuhan pa nga ng shoes eh. May pang ano ba yan? Shine ba yan ng shoes? Tapos meron pang slippers dito. Pagpasok mo, tada! Ito na yung room. It smells old. Gets nyo yung old? Yung alam mo yung parang nasa luwang bahay ka tas amoy mo yung mga kahoy. But it's super big and spacious. Na tipong dalawang bed, isang single bed, tsaka isang queen bed. Tas meron pa ditong sofa. Meron pang side table na, tas yung phone, lumang-luma yung itsura. May tissue and all. Tapos ito yung bintana. Tapos ito yung TV, yung ref ando, mini ref. Tapos may kettle, electric kettle dito. Meron na silang saksakan. Ang cute. Ano pa ba to? Parang siguro work table or whatever. Tapos dito sa table na nakakatuwa, merong skincare coenzyme Q10 for men. Tapos meron ding refining lotion for men. Tapos merong super setting gel for men. Tapos may hair repair spray. It makes your hair more shinier and healthier. Meron din. Ito, ano naman to? Pang insect repellent. May brush, tapos may comb. Ang weird. Ayan, tapos may upuan dito. Ottoman. Ayan yung luggage ko. Sobrang luwag. Tapos may cabinet din dito. May luma siya. Ayan, may mga sabitan and all. Wala yatang safe. Tapos ito, may hiwalay na sink na may mirror. Tapos may towels. Tapos may toothbrush. Tapos ito rin, hiwalay din yung toilet. Tapos nakalagay dyan, sanitary for your protection. Hotel Incheon Airport. So may bidet siya. Tapos may sarili pa siyang tsinelas. Ang galing, di ba? Kakatuwa. Tapos ito pa, the shock of my life. Napakalaki ng bathtub. Tada! Meron pang salamin dito. Laki ng bathtub. Tapos rain shower. Tapos handheld. Tapos meron pang body wash, rinse, and shampoo. May shower din dito. Pwede kayong magsabay. My God, ang laki. Hindi ko alam kung makakatulog ako sa ganito kalaking kwarto. Grabe, ang laki talaga. Ito yung view sa labas.
Yan lang. Tahimik dito sa Incheon eh. Pero katapat nito 7-Eleven. Pag lumabas ka 7-Eleven na. So surprise ko lang kayo kung saan ako pupunta bukas. Pero mag-vlog tayo dahil solo flight tayo bukas. Ay, excited ako ipakita kung saan tayo pupunta. Excited din ako kasi first time ko sasakay sa plane na yun. Tapos first time ko lalapag dun sa airport na yun. Thank you Lord for this South Korea trip. All expenses paid. Halos wala po kaming ginastos. Ang ginastos ko lang yung kinain namin kaninang dinner tsaka yung mga pinamili ko. Bumili ako ng shades from Blue Elephant. Pakita ko na rin. Kasi naisip ko wala rin akong shades na dala. Tapos wala akong ganitong klaseng shades. Ganda ng case nila oh. Ang laki. Sikat to na Korean brand. Ang ganda ng shades na napili ko. Dapat bibili pa ako ng salamin na frame. Kaso wala akong nagustuhan. So ayoko naman mag-settle, di ba? Huwag tayo mag-settle for di natin talaga gusto. O di ba, tignan nyo. Ang ganda. Hindi na siya yung full shaded na pero may UV protection pa din to. Pang lang, classy yung itsura. I'm happy with my purchase. Tapos nakakatuwa si Stella, yung aming tour guide kanina kasi binigyan niya kami ng mask. Grabe talaga siya. Very sweet talaga. Ito daw mask na to, yung Kahi Soul. Wala daw masyadong bumibili nito pero sobrang effective daw nito. Hindi ito sikat, pero sikat siya sa Koreans. Wrinkle Bounce Waterful Perfecting Mask. 9 hyaluronic acid daw meron nito. So excited ako na gamitin siya. Naghahanap ako nung Panthenol na lip balm. Yung lip balm ni Ivan na nirecommend din sa kanya ni Hazel. Pero hindi ko mahanap. Parang ang dami na naming naikot ni JM na Olive Young. Tapos nakadalawang pharmacist kami. Tapos wala, hindi namin mahanap. Kasi sobrang nag-windburn na ako eh. Dry na yung lips ko. Sobra. Kasi sobrang lamig nga dito. Ano to? Ay, may certification na original daw tong Blue Elephant na to na binili namin from Hongdae. Ang galing ah. May ganito pa sila. So, binili ko to for 46,000 won. Maganda yung quality, matibay. Alam mong hindi madaling masira. Tapos kanina, kwento ko na lang din. Nagpunta kami sa Apple Store. Nagpunta kami kanina ni JM kasi may balak kaming bumili ng iPhone 17. Tapos, nabigo kami. Walang stock yung iPhone 17. It's not for us. We're not yet, parang hindi pa kami ready yata bumili. Hindi pa sinasabi ni Lord na bumili kami. So, I'm just gonna try to find another store sa susunod kong pupuntahan or sa Hong Kong na. Well, let's see if it's for me. I don't wanna settle naman for iPhone 17 na isa pa. May hinahanap akong specific na gusto ko na pinag-isipan ko na talaga. Because, i-justify ko yung pagbili kasi we're content creators technically. So, we make money out of the camera we use, of course, and yung quality nung film namin like this one, di ba? Syempre, investment din yun. Hindi pa time eh. Hindi pa time na bumili kami. Siguro, may mas magandang plano pa si Lord. So, we have to wait a little more. Hindi naman tayo atat bumili. Mura dito sa South Korea. Halos 10 to 15,000 pesos yung difference from the Philippines. Pero sa ibang bansa din, mas mura compared sa Pilipinas. Mas mahal ang iPhone sa Pilipinas. Kaya yun lang, end of sharing. Lalabas ko na yung travel altar ko. Magbibless na ako ng room para I can rest peacefully here. And I'll see you in my next vlog. Bye!